Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU. Andito na naman nga po ako para maghatid ng latest update and fresh happenings about sa TVJ and the Davao Cats. At sa lahat ng nandito ngayon na nakikinig at nakatambay, magandang gabi. Salamat po sa pagsuporta sa akin. So ang atin pong pag-uusapan sa gabing ito ay pumapatungkol po dito sa kalaban natin na kung saan ay tila mananahimik at nagpaalam na nga po ka-OG. So sana totoo na po ito, no? Matapos pong mabigyan ng isang malupit at matindi pong warning. Pero bago yan, so unahin po muna natin pag-usapan ang tungkol dito sa problema ng tahanang pinakamasaya na mukhang si Paulo Fuentes ay masyado daw pong apektado kada traffic guys. Paano ba naman kasi pansin po ng marami ang pangangayayat ng taong ito. So, mukhang hindi daw po naalagaan ni Paulo ang kanyang sarili, no? Ano kaya ikina-stress niya dahilan para maging ganito ang looks niya? Napakalayo po sa unang itsura niya nung pasukin po niya at pumasok siya sa Tape Inc. rather. So, anyari daw dito, anyari sa itsura ni Paulo Fuentes, nangangayayat na. At mukhang thunders na. So, parang itong kanyang pagpaparinig kay Vic Soto, kay Bossing Vic, mga Cadaver Cards na lagi nakaupo, irap daw kasing gumalaw kapag naka-long sleeve, etc. Mukhang sa kanya tumatama. Mukhang siya yung mas matanda eh. Mukhang siya yung mukhang matanda sa kanilang dalawa ni Bossing. Sabi dito ni Jojo, Buen Camino, Paulo Fuentes, bakit ganyan na mukha mo? Mas mukha ka pang matanda kay Bossing Vic. So natatawa sila dahil parang daig pang siya yung sumasalo ng problema ng taping siya tong nangangayayat. Pero pwede rin naman na marami pong dahilan, ibang dahilan. Pwede rin namang hindi po tape ang dahilan, hindi tahanang pinakamasaya. Pwede nga personal problem. So kung ano man yan, bakit nga daw mas nagmukha po tuloy siyang mas matanda kaysa kay Bossing. Sabi pa dito, bakit sa July pa pwede naman na isarado na hindi naman nakakabayad ng utang. So patungkol naman po ito sa tape na bakit paabutin pa ng July ang pagsasara. Pwede naman ngayon na. Since kalat na rin naman ang balita ng kanila pong pagkakautang. Samantala, pag-usapan naman po natin ang patungkol dito sa latest issue at ginagawang issue, pinapalaking issue po ng mga bashers. And of course, ang concern ng mga Miles fanatics. So, hindi naman po natin sila masisisi kasi nga mga fans sila ni Miles Ocampo. Anyway, so meron po ditong komento. Sabi dito ni Cha, ni Dad, etong mga vloggers ng TVJ Defenders, kuno, kayo itong gumagawa ng issue parang sa inyo lang din naman nanggaling yan na wala namang bashers nagpapaalis kay Miles sa EB. Maybe wala lang po kayong XX account or wala lang po kayong Twitter account kaya po ninyo nasabi yan. Pero sa totoo lang, talagang yan po ay pinag-usapan sa X, sa Twitter. And totoo na meron po nagpapalayas kay Miles pero hindi po bashers. Ang nagpapalayas po kay Miles sa EB ay ang mga fans niya. Yung mga concern po sa kanya kasi akala talaga nila binabody shaming siya ni Boss Joey kahit hindi naman talaga. Kahit si Bossing naman ang kanyang kabiruan, si Bossing naman yung tinuturo bilang clue sa word na biik. Anyway, ayun na nga. Meron po. Hindi po kami gumagawa ng kwento. Talagang kino-call out po ang Itbulaga. So, pinatrending ang Itbulaga dahil sa isyong ito. Si JDL, ginagawa na naman po ng masamang issue kahit wala naman talagang dapat. And si Miles, kung maari lang daw, umalis na dyan dahil binabastos lang naman daw siya at hindi nire-respeto. Gayong alam naman daw ng mga Itbulaga host yung pinagdadaanan nito. Yung sakit ni Miles na reason kung bakit siya nag-gain ng weight. Again, yung nagpapaalis na po kay Miles sa Itbulaga ay kanya pong mga fans. And sa mga bashers naman, sila yung nagpapalaki ng issues. So, maiintindihan ko kasi yung mga Miles fanatics. Kasi yung mga fans sila, malay nyo lamang din, talagang na-misinterpret.
Malay natin talagang akala nila si Miles ang tinuro ni JDL at kailangan lang talaga ng konting paliwanag. Yung mga bashers, sila yung nagpupumilit. Pinapalaki ang issue ng gagaslight, etc. etc. Basta gustong palakihin ang issue na ito. Siyempre, pagkakataon po nila ito para batikusin ang Itbulaga, ang TVJ. Kasi meron pa rin pong naghahabol na dapat isuspinde ang Itbulaga. Kasi alam niyo naman na suspinde po ang Showtime nung nakaraan. Samantala, sa kabilang dako, ito namang si Best Pills ay mukhang nagpapaalam na po dahil meron daw pong pagbabagong magaganap sa Best Pills Network. Pansamantala daw pong tigil operasyon ang kanyang network dahil sa renovation ng mga previous post. Naku, parang natanggalan ng prangkisa yung network ni Best Pills. Charis! Anyway, ito na nga, mukhang mananahimik po siya kahit po yung mga choice of words po niya ay parang eng-eng lang. Anyway, ayun na nga. Sana po ay hindi yan pansamantagal and pang-permanente kung kung maaari lang dapat. Sana baka naman. Best Pills, tuluyan mo na yan. And ang kutob nga po ng marami ay dahil po sa kanyang post na kung saan ay nakaagaw po ng pansin at nasabihan na hindi po ito pinahihintulutan, lalo na fake news yung kanyang inilabas na balita. So, mukha kasing gusto po nilang ilipat at ipasa sa iba ang chismis na malapit ng magsara ang tape. Sabi po dito, ay ng Kapatid Insider, may isang post ngayon na kumakalat galing sa isang Facebook page na nagngangalang Best Pills na di umano'y mamamaalam na. Ngayong taon, ang ABS-CBN Sunday Noontime Show na asap natin to sa TV5. Matapos ang halos 3 taong dekada na sa ere dahil di umano sa mababang ratings. Dagdag ng sabing post, kalat na daw ito sa social media platform na X, formerly known as Twitter. #factcheck. Ang nasabing post ay hindi totoo. Walang anumang post ngayon sa social media platform na X ang nagsasabing di umano'y mamamaalam na sa ere ang naturang programa. So wala naman palang post sa Twitter Anyway, misleading din ang post ng naturang page dahil ayon sa ating ilang source, ayan, kumausap na po ng isang source sa asap natin to issue. Hindi ang asap natin to ang tinutukoy na programang nanganganib mawala sa ere. Yun na nga, ang hula ko po dito, gusto lang po ipasa sa ibang programa or show ang balita na nanganganib na mawala sa ere dahil ang kutob nga ng marami pong netizen ay tahanang pinakamasaya ito. Kaya gusto ipasa sa iba. Mariin nating tinututulan ang ganitong klaseng post na naglalayong magkalat ng disinformasyon sa publiko. Pwede ring makasuhan ng paglabag sa Section 6 ng Republic Act No. 10-175 Cybercrime Prevention Act o 2012. Ang sino mang nagpapakalat ng maling impormasyon na may kaakibat na parusang hanggang 6 na taong pagkakakulong at multang aabot sa 200,000 pesos. So, ayan po yung post ng Kapatid Insider. Mukhang isang matinding warning for him. Kasi ito yung post niya sa kanyang page. Ito po yun. Usap-usapan ngayon sa X-World mula sa mga page na kilala na di umano'y mamamaalam na raw sa ere ang hashtag asap natin to na ilang dekada nang napapanood sa telebisyon. Kasunod dito ay magsiselebrate muna ang show sa ibang bansa. Hudyat na kaya na ito na rin ang huling tampok ng mga artista nito? Abangan ngayong 2024. So ayan, news update niya para sa ASAP. Goodbye ASAP na ba?
ASAP malapit ng mamaalam sa ere ngayong 2024. Dahilan ang mababang ratings. And eto na, nilagyan na po ng fake ng Kapatid Insider ang kanyang balita. So, certified fake news nga raw po ito. So, palagay niyo, may kinalaman kaya ito sa kanyang sinasabi na pansamantalang tigil operasyon muna ang kanyang network. So, dahilan naman niya dito, dahil din sa kanyang mga post noon, previous post. So, kinakailangan daw kasi ng renovation. So, parang siya na rin nagbigay ng clue. Anyway, sabi naman ni Sir Roy Michano Mogol, kung sa logo din lang, mas magandang tingnan ang logo ng Itbulaga kaysa sa tahanang pinakamasaya. Bukod sa masakit na sa mata, parang kinuha sa isang beer house. So, ako nga rin pong tatanungin, mas okay po para sa akin ang logo ng Itbulaga kaysa naman nga dito sa logo ng TP. Anyway, bukod sa ito kasi yung bias natin, ay yun kasi ang katotohanan na mas maganda naman talaga ang logo ng TVJ. Kaya naman sa lahat ng mga bashers dyan na nang-o-okray sa logo ng TVJ na wala daw wow factor, ay kamusta naman po yung sa iba? Haha factor po ang meron. Samantala, sabi ni Sir Romy Obispo, happy morning Gandara, magandang bagong palaro ni Mayor. Yon ang aabangan natin mga Darical. So, akala ko din guys, talagang palaro ni Mayor. Yung segment din ng Itbulaga or mga bagong pakulupo sa barangay, yung barangay 5 na dapat pong abangan sa Marso. Pero mukhang bukod na programa po ito, walang kinalaman sa Itbulaga. Anyway, sa TV5 pa din naman yan, kaya suportahan po natin. Sabi naman ni Sir Erwin Ilagan, magandarang umaga Gandara. Aba, nag-update din ng umaga si Gandara. Akala ko gabi na lang. God bless. Nako, pagkaya po natin mag-update tayo, Sir Erwin. Tinatamad kasi ako lately. So, kung may update ako na umaga, meaning sinisipag ako, ganon. At hindi ako antok. So, I guess, hanggang dun lang po muna ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.